Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, araw ng Huwebes, sa loob ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pag-aalay ng misang ito at upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ginawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamuhay ngayon at araw-araw upang kami taguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Jesucristo na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipinagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin,
Pagka ako'y tumataghoy, dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirinong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, ay may pag-ibig at pagtubos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, pinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito ay sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing itong parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais na pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mabuting balita at ang ating napakabuting Diyos. Sa ating ebanghelyo, kinonfront ni Jesus ang mga eskriba at mga pariseo tungkol sa katotohanan ng kanilang mga ginawa. Kung paanong ang kanilang mga ninuno ang nagpapatay sa mga propeta, mga sugo ng Diyos, at ang mga sumunod na henerasyon ang nagpatayo ng kanilang libingan. At ito po ay masakit na katotohanan. Inilantad ni Jesus ang kanilang kapaimbabawan sapagkat sila'y biktima ng pagbabalat kayo, pagkukunwari. At ito ang katotohanang hindi mababali.
Kaya nga ang title po ng aking homily ay nagsasabing, mga biyayang dulot ng pagtanggap sa katotohanan. Nung ako po ay nag-aaral pa sa seminaryo during my philosophy years in our college seminary, I learned from our professor that what is actually true is always true. Ang totoo ay mananatiling totoo. Hindi mababaluktot ang katotohanan at ito'y mananatiling katotohanan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ibinunyag ni Jesus ang katotohanan tungkol sa mga ginawa ng mga Hudyo noong unang panahon at ang tungkol sa kabanalang hungkag ng mga eskriba at mga pariseyo. At dahil dito, nagsimula silang usigin ang Panginoon. Naghahanap na sila ng dahilan para hulihin at ipapatay si Jesus. Bakit? Because Jesus confronted them about the truth. Yung totoo, sinabi ni Jesus. At sila'y nasaktan. O di ba? Kapag may mga taong kinukonfront ka tungkol sa katotohanan ng iyong mga maling ginawa, o di ba nasasaktan ka? Ang tanong kung ikaw man ay nasaktan, ano ang reaksyon mo? Ikaw ba ay nagre-react na may kababaang loob para tumugon sa tawag ng pagbabago? O ikaw yung katulad ng mga eskriba at mga pariseyo na kapag ikaw ay sinasabihan tungkol sa iyong pagkakamali, negatively you react. Galit ang pinapairal mo at naghahanap ka pa ng dahilan para siraan yung taong nagsasabi lang naman ng katotohanan tungkol sa iyo. Bakit nga ba kailangan tanggapin ang katotohanan kahit alam natin na tayo'y masasaktan? Una, the truth hurts, but it heals. Masasaktan ka kapag sinabi ang katotohanan, subalit gagamutin nito ang iyong nasaktang kalooban. Telling the truth can make someone cry for a while, but accepting the truth can make you happy for the rest of your life. Sabi nga, mas mabuti pa tanggapin ang sampal ng katotohanan kaysa tanggapin ang halik ng kasinungalingan. Pangalawa, the truth hurts, but it sets us free. Masasaktan ka, pero yung katotohanan ang magpapalaya sa iyo. The truth will always set us free. Because no one becomes ever truly happy by living in a life of deception and lies. Magiging masaya ka ba sa buhay mo kung sa buong buhay mo wala kang ginawa kundi magsinungaling at tago ang katotohanan tungkol sa iyong sarili? Kaya piliing mamuhay sa katotohanan kahit kung minsan tayo'y masasaktan. At hindi yung mamuhay tayo sa karangyaan, ngunit bilanggo naman tayo sa kulungan ng kasinungalingan. Uulitin ko, mas mabuti ang sampal ng katotohanan kesa sa halik ng kasinungalingan. Pangatlo, the truth hurts, but it gives us peace. Masasaktan ka, pero bibigyan ka ng katotohanan ng kapayapaan. Ay, salamat. Nasabi ko rin ang totoo. Ay, salamat. Makakahinga na ako ng maluwag. Makakatulog na ako ng mahimbing. Kasi nasabi ko na yung bagay na matagal ko nang kinikimkim na hindi ko masabi-sabi sa Kanya. Tandaan natin that there can be no peace without justice. And there can be no justice without truth. And there can be no truth unless someone rises up to tell you the truth. Kaya kapag ang pari po ay nagsesermon na hindi naman alam ng pari kung anong inyong pag-uugali at pinagdadaanan at kayo ay tinamaan, huwag niyong sasabihin, si Father, pinatatamaan ako. Magpasalamat ka pa nga. Because God is confronting you about your mistake at ang gusto lang ng Diyos, baguhin ang iyong mga mali. Pang-apat, the truth hurts,
but it builds strong relationships. Masasaktan ka kapag nalaman mo ang totoo, lalo tigit kung ito may kinalaman sa iyo, pero magpapatibay yan ng inyong ugnayan. Ang pagsasabi ng totoo at tapat ay pagsasamang maluwag. Diba? Kasabihan na po ang nagsasabi, sapagat ang tunay na pagkakaibigan ay dapat nakatali at nakasandal sa katapatan at katotohanan. Sapagat mahirap makatagpo ng tapat at totoong kaibigan. Sapagat ang kaibigang sinungaling ay hindi may tuturing na totoong kaibigan. And so the more we accept the truth about ourselves before God, the more we will learn to acknowledge our need for God's healing, our need for peace, and our need for strong relationships. Pagpalain po tayo ng Diyos. Hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang untayin ang buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Hinirangin ng mahal na Birheng Maria, Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinilugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Among ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pagpalain mo po ang lahat ng natitipon ngayon sa misang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik po nating ipanalangin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang mga apostol, San Antonio ng Padua,
San Roque at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman, magpakailanman, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.